Watak na part 1 na po. Tina. Ako si Alvin, isang simpleng lalaki na hindi inaasahan ang kaganapang magpapabago sa direksyon ng aking buhay. Sa loob ng 5 taon, naging masaya kami ng aking nobya, si Clara. Unti-unti na naming pinaplano ang aming kasal, ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may isang bagay na bumabagabag sa akin. Isang damdaming hindi ko maipaliwanag, isang bagay na tila ako lang ang nakakaalam. Isang gabi, habang kami ni Clara ay nag-uusap tungkol sa mga detalye ng aming kasal, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang kapatid na si Marco. Mula noon, may kakaibang pakiramdam na akong nararamdaman tuwing nandyan siya. Para bang may isang alon ng emosyon na hindi ko maipaliwanag. Alvin, kumusta na ang paghahanda sa kasal? Tanong ni Marco habang nakangiti siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila tumatago sa aking kaluluwa at hindi ko maiwasang lumingon palihim. Sa mga oras na iyon, nararamdaman kong may kakaiba sa aming dalawa. Okay naman, Marco. Salamat sa pagtulong mo sa amin ni Clara. Tugon ko, pilit na itinatago ang nararamdaman kong kaba. Habang lumilipas ang mga araw, nagiging mas madalas ang pagpunta ni Marco sa bahay. Lagi siyang naroon, tumutulong sa mga bagay-bagay at laging may dalang ngiti. Ang kanyang presensya ay tila isang magnet na hindi ko maiwasang hindi mapansin. Isang gabi, habang nag-iinuman kami sa balkonahe, nagkaroon kami ng malalim na pag-uusap. Alvin, may sasabihin sana ako sa iyo. Sabi ni Marco na tila may kaba sa tinig. Ano yon, Marco? Tanong ko habang nakatingin sa kanyang mga mata. Ang mga mata niyang puno ng misteryo, tila naglalaman ng isang lihim na nais niyang ibunyag. Matagal na kitang pinagkakatiwalaan, Alvin. Alam ko na magiging masaya si Clara sa piling mo. Pero, saglit siyang natigilan. Pero may isang bagay na gusto kong malaman mo. Nang mga oras na yon, parang tumigil ang oras. Ang paligid ay tila naglaho at kami na lang ang natira. Ang kanyang mga salita ay tila may dalang bigat na hindi ko maipaliwanag. Sa kabila ng takot na nararamdaman ko, may bahagi sa akin na gustong marinig ang sasabihin niya. Alvin, alam kong hindi ito madali, pero kailangan kong maging totoo sa sarili ko. Matagal ko nang nararamdaman ito at hindi ko na kayang itago pa, sabi niya, habang ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng kakaibang tensyon sa pagitan namin. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko maiwasang hindi makaramdam ng parehong emosyon na tila nag-uugnay sa aming dalawa. Marco, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Sagot ko, kahit na sa loob-loob ko, alam kong naiintindihan ko ang gusto niyang iparating. Patuloy siya sa pagsasalita. Alvin, mahal kita. At alam kong mali ito, pero totoo ang nararamdaman ko. Ang kanyang mga salita ay tila isang bomba na sumabog sa aking dibdib. Hindi ko alam kung paano haharapin ang mga nararamdaman ko. Sa kabila ng lahat, sa isang bahagi ng utak ko, may bumubulong na ito ay tama. Sa mga sandaling iyon, hindi ko na alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Ang aking mundo ay tila gumuho, ngunit sa kabila nito, may bahagi sa akin na tila nagtatanong, ito na ba ang simula ng tunay na pag-ibig na matagal ko nang hinahanap? Pagkatapos ng aming pag-uusap ni Marco, hindi ko maiwasang mag-isip ng malalim tungkol sa mga nangyari. Ang damdamin ko ay parang isang gusot na hindi ko alam kung paano aayusin. Alam kong mahalaga si Trina sa akin. Ngunit bakit ganoon na lamang ang tindi ng nararamdaman ko para kay Marco? Pakiramdam ko ay nasa isang bangungot ako na hindi ko alam kung paano gigisingin. Nagpatuloy ang mga araw na puno ng tensyon at magkahalong emosyon. Sa tuwing magkikita kami ni Trina, pilit kong pinapakita ang walang kakulangan ng pagmamahal. Subalit sa loob-loob ko, may bahagi ng puso ko
na naglalakbay palayo sa kanya. Si Marco ang palaging laman ng isip ko, kahit pa pilit kong itaboy ang kanyang alaala. Ang kanyang mga mata, ang kanyang ngiti, at ang kanyang malalim na boses. Lahat ng ito ay tila isang makapangyarihang awit na hindi ko kayang palampasin. Isang gabi, habang papalapit na ang araw ng kasal namin ni Trina, nagpasya akong bisitahin si Marco. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya, ngunit kailangan kong malaman kung ano ang tunay kong nararamdaman. Kailangan kong maging totoo sa aking sarili, kahit na nangangahulugan ito, na kailangan kong masaktan o makasakit. Pagdating ko sa bahay ni na Marco, siya mismo ang nagbukas ng pinto. Nakangiti siya, ngunit halata ang pag-aalala sa kanyang mga mata. "Alvin, hindi ko inasahan na darating ka," sabi niya habang pinapapasok ako sa loob. Umupo kami sa sala at saglit na nagkaroon ng katahimikan. "Marco," panimula ko, "hindi ko alam kung paano ko sisimulan ito, pero kailangan kong malaman. Ano ba talaga tayo? Hindi ko alam kung saan ko nakuha ang lakas ng loob na itanong iyon. Ngunit naramdaman kong iyon ang tamang gawin." Napatigil si Marco. Ang kanyang mga mata ay tila naglalaban sa pagitan ng pag-amin at pag-aalala. "Alvin," wika niya matapos ang ilang sandali, "hindi ko alam kung ano ang sagot sa tanong mo. Ang alam ko lang, mahalaga ka sa akin. Hindi ko rin inaasahan na darating tayo sa ganitong sitwasyon." Ang kanyang mga salita ay parang kutsilyo na tumarak sa aking puso. Totoo nga na may nararamdaman siya para sa akin. Ngunit ano ang gagawin ko sa impormasyong ito? Paano ko haharapin si Trina, ang babaeng dapat kong pakasalan? "Marco, hindi ko gustong masaktan si Trina," sabi ko habang pilit kong itinatago ang pangingilid ng aking mga luha. Pero hindi ko rin kayang lokohin ang sarili ko. Kailangan kong malaman kung ano ang mas matimbang, ang pagmamahal ko sa kanya o ang nararamdaman ko para sa iyo. Biglang may narinig kaming kaluskos mula sa likuran. Nagulat kami nang makita si Trina na nakatayo sa may pinto. Nanlilisik ang mga mata at tila ba inuusig kami gamit ang kanyang tingin. Hindi ko alam kung gaano na siya katagal doon o kung ano na ang narinig niya. Ngunit halata sa kanyang mukha ang galit at pagtataksil. "Trina?" Hindi ko na ituloy ang sasabihin ko. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin sa mga sandaling yon. "Alvin, Marco." Nanginginig ang boses ni Trina habang lumalapit siya sa amin. "Ano to? Ano tong naririnig ko?" Ang kanyang boses ay puno ng sakit at puot at hindi ko siya masisisi. Bago pa man kami makapagpaliwanag, bigla siyang umalis at naiwan kaming dalawa ni Marco na tulala at walang magawa. Ang mga sumunod na sandali ay naging isang malagim na katahimikan na tila ba walang katapusan. Si Trina, ang babaeng minahal ko, ang babaeng handa kong pakasalan, ay ngayon ay nasaktan ko. At hindi ko alam kung paano aayusin ang lahat ng ito. "Alvin, kailangan nating kausapin si Trina," sabi ni Marco, matapos ang ilang sandali. "Kailangan nating sabihin sa kanya ang totoo." Tumango ako, ngunit sa loob-loob ko ay puno ako ng takot at pangambas. Hindi ko alam kung paano magsisimula, kung paano ipapaliwanag ang lahat. Ngunit alam ko na ito ang tamang gawin. Kailangan naming maging tapat, kahit na nangangahulugan ito ng pagtatapos ng mga pangarap na matagal na naming binuo. Habang palabas kami ng bahay, biglang tumunog ang telepono ni Marco. Agad niya itong sinagot at nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha habang nakikinig. "Ano?" tanong niya, at ang kanyang boses ay puno ng pagkabigla. "Sige, pupunta kami dyan agad." Pagkababa niya ng telepono, nilapitan niya ako at sinabi ang isang bagay na lalong nagpagulo sa sitwasyon. "Alvin," sabi niya, "si Trina. Nasa ospital siya. Nagkaroon siya ng aksidente."
At doon nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa mga susunod na sandali. Ang mga bagay na ito ay tila ba isang bangungot na hindi ko alam kung paano magigising. Sa bawat hakbang namin patungo sa ospital, alam kong ang lahat ay magbabago. Ngunit hindi ko alam kung paano o kung kaya ko pa bang ayusin ang lahat. Noong umagang iyon, habang abala ako sa paghahanda para sa kasal namin ni Lian, hindi ko mapigilang mag-isip kung paano ako napunta sa ganitong sitwasyon. Isang buwan na lang bago ang kasal, pero heto ako, puno ng pagdududa at isang lihim na hindi ko alam kung paano ipapahayag. Si Marco, ang kapatid ni Lian, ay palaging nariyan sa tabi ko mula pa noong una. Noong una kaming magkakilala, wala akong ideya na magkakaroon siya ng malaking papel sa buhay ko. Siya ang tipo ng taong kaibigan-ibiganin, palatawa, magaan kasama, at laging handang tumulong. Pero sa paglipas ng panahon, unti-unti akong nagising sa katotohanang higit pa sa simpleng pagkakaibigan ang nararamdaman ko para sa kanya. Nagsimula ang lahat noong isang gabing nagkaroon ng kasayahan sa bahay ni Lian. Pagkatapos ng ilang inuman, nagkayayaan kaming maglaro ng basketball sa likod bahay. Habang pinapanood ko si Marco na naglalaro, napansin ko ang hindi maipaliwanag na saya sa kanyang mga mata. Parang may kung anong kiliti sa puso ko tuwing ngingiti siya. Hindi ko alam kung dahil lang ba iyon sa alak o talagang may kakaiba sa mga sandaling iyon. Ilang araw ang lumipas, nagdesisyon akong yayain si Marco na magkape. Kailangan ko ng makakausap para maibsan ang mga gumugulo sa isip ko. Hindi ko inaasahang magiging emosyonal ang usapan namin. Ibinahagi ko sa kanya ang lahat ng alalahanin ko tungkol sa nalalapit na kasal. Naging tahimik siya sandali bago siya nagsalita. Alvin, kung hindi ka masaya, bakit mo pa itutuloy? Ang tanong niyang iyon ang nagbukas sa akin ng pinto sa katotohanan. Bakit ko nga ba itutuloy ang isang bagay kung hindi ito ang magpapaligaya sa akin? Pero mas mahirap ang susunod na tanong. Paano ko kakaharapin si Lian? Paano ko ipapaliwanag na ang nararamdaman ko para sa kapatid niya ang dahilan ng lahat ng ito? Unti-unti kong napagtanto na ang damdamin ko para kay Marco ay hindi lamang isang panandaliang pagkahumaling. Tuwing magkasama kami, parang may kumpletong bahagi ng sarili kong nadiskubre. Hindi ko na kayang itanggi pa sa sarili ko na mahal ko siya at iyon ang pinakamahirap na bahagi ng lahat. Isang gabi bago ang rehearsal dinner, naglakas loob akong puntahan si Marco sa kanilang bahay. Kailangan ko nang sabihin sa kanya ang totoo. Nang pagbuksan niya ako ng pinto, nakita ko ang pagkabigla sa kanyang mukha, pero hindi siya nagsalita. Pumasok kami sa sala at doon ko na siya hinarap. Marco, kailangan kitang makausap. Bungad ko sa kanya. Puno ng kaba ang boses ko. Ano yon, Alvin? Tanong niya, kita ang pag-aalala sa kanyang mga mata. May isang bagay na matagal ko nang gustong sabihin sa'yo. Sabi ko, habang pilit kong pinapanatiling matatag ang sarili ko. Mahal kita, Marco. Natahimik siya saglit. Napansin ko ang mabilis na pagbabago sa ekspresyon ng kanyang mukha. Alvin, anong sinasabi mo? Hinihiling ko sanang maintindihan mo ako, sabi ko. Alam kong mali ito sa mata ng marami, pero hindi ko na kayang itago pa. Nakatingin lang siya sa akin, tila nag-iisip. Pakiramdam ko ay napakahaba ng mga sandaling iyon. Bawat segundo ay tila oras na dumadaan at ang kaba sa dibdib ko ay lalo pang lumalalim. Alvin, hindi ko alam ang sasabihin ko, sabi niya sa wakas. Pero alam mo bang hindi madali ito? Paano na si Lian? Paano na ang pamilya natin? Alam kong tama siya, hindi magiging madali ito. Pero handa akong suungi ng lahat ng pagsubok basta't kasama ko siya.
Bago pa man kami makapag-usap pa ng masinsinan, biglang bumukas ang pinto ng sala. Nanlamig ang dugo ko nang makita si Lian na nakatayo roon, halatang galing sa pag-iyak. Lian, hindi ko alam kung paano sisimulan ang paliwanag. Alvin, narinig ko ang lahat. Sabi niya, ang boses niya ay puno ng sakit at pagkagulat. Hindi ko inaasahan ito mula sa iyo, mula sa inyong dalawa. Hindi ko alam ang gagawin. Ang tanging nagawa ko lang ay ang titigan siya habang nararamdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Alam kong nasaktan ko siya at hindi ko alam kung paano babawiin ang sakit na nadulot ko. Anong gagawin natin ngayon? Tanong niya habang dumadaloy ang luha sa kanyang mga pisngi. Napatingin ako kay Marco, umaasa akong makikita ko ang kasagutan sa kanyang mga mata. Pero sa kabila ng lahat, nagbigay siya ng isang mahinhing na nahinghingiti, tila sinasabing, may pag-asa pa kahit sa gitna ng kaguluhan. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, biglang dumating ang kanilang mga magulang, halatang naguguluhan sa tensyon sa loob ng bahay. At doon ko napagtanto, ang tunay na pagsubok ay nagsisimula pa lamang. Sa mga araw na lumipas, tila naging mas mabigat ang bawat hakbang ko. Ang kasal namin ni Lian ay papalapit na, ngunit ang puso ko'y tila may sariling pagnanasa na hindi ko maipaliwanag. Nasa gitna ako ng pagkalito na para bang may dalawang mundo akong ginagalawan. Isa ito sa mga pinakamahirap na desisyon na kinailangan kong gawin. Sa isang banda, nariyan si Lian, ang babaeng minahal ko ng maraming taon, at sa kabila naman, nariyan si Marco, ang lalaking hindi ko inaasahang makapagpapabago sa lahat. Isang gabi, habang nakaupo ako sa balkonahe ng aming bahay, dumating si Marco. Hindi ko inaasahan ang kanyang pagbisita, lalo pat alam kong abala siya sa mga preparasyon para sa kasal ng kanyang kapatid. May dala siyang 2 tasa ng kape at kahit na simpleng kilos lamang ito, tila ba may hatid itong kakaibang init sa malamig kong gabi. "Kamusta ka na, Alvin?" Tanong niya na may halong pag-aalala sa kanyang tinig. "Heto, nag-iisip." Sagot ko habang tinititigan ang mga bituin sa kalangitan. Nalilito pa rin. Umupo siya sa tabi ko. Ramdam ko ang init ng kanyang katawan na tila nagbibigay sa akin ng kakaibang kapanatagan. "Alam kong mahirap ito para sa'yo," aniya. "Pero nandito lang ako, handang makinig." Napabuntong hininga ako. Marco, hindi ko alam kung paano ko ito haharapin. Mahal ko si Lian, pero ikaw, iba ang nararamdaman ko para sa'yo? Hinawakan niya ang aking kamay. "Hindi ko intensyon na guluhin ka, Alvin, pero hindi ko rin kayang itago ang nararamdaman ko. Minsan, ang puso natin ang gumagawa ng sariling desisyon kahit gaano pa ito kahirap." Nang gabing iyon, nagpatuloy kami sa pag-uusap. Hindi ko na malaya ng oras habang unti-unti kong naipapahayag ang lahat ng aking saloobin. Ramdam ko ang pag-intindi ni Marco at sa bawat salita niya'y parang may nabubuong pag-asa sa aking loob. Pero sa kabila ng lahat, alam ko pa ring may malaking responsibilidad akong kailangang harapin. Ang magiging buhay namin ni Lian. Kinabukasan, nagpasya akong makipagkita kay Lian sa isang tahimik na kafe sa tabi ng aming unibersidad. Kung saan kami nagkakilala, humarap ako sa kanya. Dala ang bigat ng desisyon na kailangan kong gawin. "Alvin, mukhang seryoso ang gusto mong pag-usapan." Bungad niya, na may halong kaba sa kanyang tinig. "Oo, Lian, may kailangan akong ipagtapat sa'yo." Sagot ko, habang pilit kong kinakalma ang aking sarili. Huwag sana akong husgahan kaagad, pero nararamdaman kong kailangang malaman mo ito. Nakatingin siya sa akin, naghihintay sa mga susunod kong sasabihin. "Lian, mahalaga ka sa akin." Pero nitong mga nakaraang buwan, may naramdaman akong hindi ko inaasahan. Si Marco, ang kapatid mo. May nararamdaman ako para sa kanya na hindi ko maipaliwanag.
Nakita ko ang gulat sa kanyang mukha, kasabay ng unti-unting pag-agos ng luha sa kanyang mga mata. Hindi ko ito inaasahan, Alvin, sabi niya sa nanginginig na boses. Pero salamat sa pagiging totoo. Hindi ko na napigilan ang sarili kong lumuha. Alam kong nasasaktan ko siya, at ang sakit na iyon ay tila isang kutsilyong unti-unting tumatarak sa aking puso. Pasensya ka na, Lian. Hindi ko sinasadyang mangyari ito. Sambit ko habang pilit kong pinapahid ang kanyang luha. Alvin, mahal kita. Pero kung sa kanya mo makikita ang kaligayahan mo, sino ba naman ako para pigilan ka? Wala akong masabi, wala akong ibang narinig kundi ang kanyang hikbi habang unti-unti siyang lumalayo sa akin. Matapos ang pag-uusap na iyon, nagdesisyon akong bumalik sa loft ni Marco. Kailangan kong malaman kung ano ang susunod na hakbang ko. Sa pagdating ko roon, nakita ko siyang nakaupo, tila may hinihintay. Marco, nag-usap na kami ni Lian, bungad ko, habang pilit kong itinatago ang aking kaba. Ano ang nangyari? Tanong niya na may halong pag-aalala. Ipinagtapat ko na ang lahat. Alam na niya, sabi ko habang nagbubuntong hininga, at ngayon hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Tumayo siya at lumapit sa akin. Alvin, kahit ano pa ang mangyari, nandito ako. Hindi kita iiwan. Ngunit bago pa man ako makasagot, bumukas ang pinto at pumasok si Lian. Ang kanyang mga matay namumugto, ngunit tila may dala itong bagong pag-asa. Hindi ko kayo hahayaang magdusa sa sitwasyong ito. Kailangan nating mag-usap, tayong tatlo. Napatingin kami ni Marco sa isa't isa, sabay na naguguluhan at nagtataka. Ang mundo ko'y tila isang pelikula na puno ng mga eksena ng sorpresa at di inaasahang mga pangyayari. Ano nga ba ang susunod na kabanata sa kwento naming ito? Minsan, naiisip ko kung paano nga ba ako napunta sa ganitong sitwasyon. Parang kahapon lang, abala ako sa pag-aayos ng mga detalye para sa kasal namin ni Lian. Lahat ay tila perpekto, mula sa mga bulaklak hanggang sa mga imbitasyon. Ngunit ngayon, heto ako, nakaupo sa isang maliit na coffee shop sa gitna ng Maynila, kasama si Marco, ang kapatid niyang lalaki. Alvin, sigurado ka ba sa desisyon mo? Tanong ni Marco habang humihigop ng kanyang kape. Hindi ko agad siya nasagot. Tumingin ako sa labas ng bintana, pinagmamasdan ng mga taong nagmamadali sa kanilang mga buhay. Gusto kong magtago mula sa lahat ng ito, ngunit hindi ko magagawa. Kailangan kong harapin ang katotohanan. Oo, Marco, sigurado ako, sagot ko, na may kasamang buntong hininga. Alam kong napakahirap nito, hindi lang para sa akin, kundi para sa kanilang magkapatid. Alam kong masakit para kay Lian, pero mas magiging masakit kung ipagpapatuloy ko ang kasal. Pero iba naman ang laman ng puso ko. Nakilala ko si Marco sa isang family gathering ni Lian. Noong una, wala akong ideya na ang simpleng pag-uusap namin tungkol sa musika at pelikula ay maghahatid sa akin sa isang komplikadong sitwasyon. Unti-unti, nagbago ang lahat. Ang mga ngiti niya, ang mga biro niya, ang paraan ng kanyang pagtitig sa akin. Lahat ng iyon ay nag-udyok sa akin na tanungin ang sarili kong damdamin. Alam kong mahirap ito para sa inyong dalawa, sabi ni Marco, habang inilalagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng akin. Pero alam mo, nandito lang ako. Hindi kita pababayaan. Ang mga salitang iyon ang nagsilbing gabay ko sa madilim na daan. Ramdam ko ang sinseridad sa mga mata ni Marco, at iyon ang nagbibigay sa akin ng lakas na harapin ang mga susunod na mangyayari. Ngunit sa kabila ng lahat, may bahagi pa rin sa akin ang natatakot. Paano kung hindi kami tanggapin ng pamilya ko at ng pamilya ni Lian? Paano na ang aming mga kaibigan na umaasa sa kasalan? Habang nag-uusap kami ni Marco, biglang nag-ring ang aking telepono. Si Lian ang tumatawag. Kinakabahan kong sinagot ito. Ngunit sa halip na boses niya, boses ng kanyang ina ang narinig ko. Alvin,
Kailangan mong pumunta rito. May nangyari kay Lian, sabi ng kanyang ina. Halatang nanginginig ang boses. Bigla akong kinabahan at hindi ko na nagawang magtanong pa ng iba. Agad kong sinabi kay Marco ang nangyari at sabay kaming nagpunta sa kanilang bahay. Pagdating namin, sinalubong kami ng mga luha at pag-aalala. Nalaman namin na hinimatay si Lian at isinugod sa ospital. Habang nasa daan, hindi ko maiwasang sisihin ang sarili ko. Baka ang desisyon ko ang nagtulak sa kanya sa ganitong kalagayan. Pagdating sa ospital, naabutan namin ang pamilya ni Lian sa waiting area. Kita ko ang pag-aalala sa kanilang mga mukha. Nang makita ako ng kanyang ina, hindi ko maiwasang mapayuko sa hiya at pagsisisi. Pero bago pa man ako makapagsalita, lumapit siya sa akin at niyakap ako. Alvin, please, huwag mong sisihin ang sarili mo. Lian made her choices too, sabi niya. Habang hinahaplos ang aking likod, nagulat ako sa kanyang mga sinabi. Sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang kanyang pag-unawa. Habang hinihintay naming lumabas ang doktor, naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Itong mga tao na minsang naging pangalawang pamilya ko, ngayon ay naguguluhan at nasasaktan. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat ng ito, pero alam kong kailangan kong maging matatag. Maya-maya pa'y lumabas ang doktor. Sinabi niyang stable na ang kalagayan ni Lian, ngunit kailangan pa rin niyang manatili sa ospital para sa karagdagang obserbasyon. Laking pasasalamat ko sa Diyos sa balitang iyon, ngunit hindi ko pa rin maiwasang mag-alala para sa kanya. Nang makabalik kami ni Marco sa kanilang bahay, nagkatinginan kami. Parehas naming alam na hindi magiging madali ang mga susunod na araw. Pero sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang aming pangunawa at pagmamahal para sa isa't isa. Alvin, paano kung hindi maging okay ang lahat? Tanong ni Marco. Puno ng pag-aalala ang tinig. Marco, hindi ko rin alam. Sagot ko, habang mahigpit na hawak ang kanyang kamay. Pero ang alam ko lang, hindi kita kayang iwan. Kahit ano pa ang mangyari, ipaglalaban kita. At sa sandaling iyon, alam kong handa na akong harapin ang anumang pagsubok, basta kasama ko si Marco. Ngunit ang hindi ko alam ay may isang lihim na magpapabago sa lahat ng aming plano, isang lihim na maaaring magwasak sa aming mga pangarap o magbigay daan sa isang bagong simula. Sa paglipas ng mga araw, lalong bumibigat ang aking damdamin. Parang may unos sa loob ng dibdib ko na hindi ko mapigilan. Alam kong kailangan kong magdesisyon, ngunit paano ko sasabihin kay Mia na hindi ko na siya kayang pakasalan, na ang damdamin ko ay lumihis na sa ibang landas. Nasa isang coffee shop ako nang magdesisyon akong tawagan si Marco. Kailangan kong marinig ang boses niya, kahit sa telepono lang. Marco, bulong ko nang sagutin niya ang tawag. Parang may kuryenteng dumaloy sa akin sa simpleng pagbigkas ng pangalan niya. Alvin, sagot niya. Anong nangyari? Mukhang seryoso ka? Hindi ko alam kung paano sisimulan ang usapan. Kailangan natin mag-usap, Marco, tungkol sa atin. Tahimik siya sa kabilang linya. Ramdam ko ang bigat ng katahimikan. Alvin, alam mo naman ang sitwasyon, di ba? Paano si Mia? Hindi ko agad masagot. Ang sakit na dulot ng sitwasyon ay tila isang sugat na hindi nagmamaliw. Ngunit mas matimbang ang aking nararamdaman para kay Marco. Alam ko, Marco, pero hindi ko na kayang itago pa ito. Mahal kita. Biglang bumukas ang pinto ng coffee shop at pumasok si Mia. Hindi ko inaasahan na makikita ko siya rito. Agad kong ibinaba ang telepono, nag-aalala na baka narinig niya ang pinag-usapan namin ni Marco. Alvin! Bati niya, puno ng saya. Saktong nandito ka. May gusto sana akong pag-usapan sa'yo. Ngumiti ako, ngunit ramdam ko ang kaba. Oh, ano yon? Umupo siya sa aking harapan at kinuha ang kamay ko. Alvin,
Gusto ko sanang pag-usapan natin ang mga plano sa kasal natin. Malapit na iyon. Excited na akong maging asawa mo. Tumango ako. Pilit na itinatago ang nararamdaman. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang pag-amin. Mia, may kailangan akong sabihin sa'yo, sabi ko. Dinig ang panginginig sa boses ko. Biglang bumukas ang pinto ng coffee shop at pumasok si Marco. Agad na nagtagpo ang aming mga mata. Alam kong ramdam niya ang tensyon sa paligid. Marco? Sigaw ni Mia, tila nagulat sa pagdating ng kapatid niya. Anong ginagawa mo rito? Utal ni Marco. Halatang nagulat din. Napadaan lang. Nabalitaan kong nandito si Alvin. Kaya, gusto kong kamustahin. Ramdam ko ang bigat ng sitwasyon. Para kaming nasa isang eksena ng drama na hindi namin pinlano. Kailangan kong magdesisyon. Ngayon na. Mia, sabi ko, binitiwan ng kamay niya. Mahalaga ka sa akin, pero may kailangan kang malaman. Napatigil siya, tila naguguluhan. Ano yon, Alvin? Huminga ako ng malalim, handa sa anumang maaaring mangyari. Mia, hindi ko na kayang ituloy ang kasal natin. Nakita ko ang gulat sa kanyang mukha. Ano? Bakit? May nagawa ba akong mali? Agad kong iniling ang ulo ko. Wala kang kasalanan. Naging mabuti ka sa akin pero may iba akong mahal. Lumapit si Marco, tila nag-aalala sa magiging reaksyon ni Mia. Ate, sorry, sabi niya, halatang hindi alam kung paano sasabihin ang totoo. Mia, mahal ko si Marco. Amin ko, dinig ang panginginig sa boses ko. Nakita ko ang sakit sa mga mata ni Mia. Tila hindi siya makapaniwala sa narinig. Ano? Alvin, Marco, paano ninyo nagawa ito sa akin? Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong niya. Ramdam ko ang bigat ng kanyang damdamin, ngunit alam kong kailangan kong maging tapat. Mia, hindi ko sinasadya. Pero totoo ang nararamdaman ko para kay Marco. Tahimik si Marco, tila naguguluhan din sa mga nangyayari. Ramdam ko ang pag-aalinlangan sa kanyang damdamin. Ngunit alam kong mahalaga na maging tapat kami sa isa't isa. Alvin, hindi ko alam kung paano kita mapapatawad. Sabi ni Mia, luha ang tumayo mula sa kanyang upuan. At ikaw, Marco, kapatid kita. Paano mo nagawa ito sa akin? Humakbang si Marco palapit sa kanya. Ate, hindi ko rin ito ginusto. Pero biglang bumukas ang pinto ng coffee shop at pumasok ang aming mga magulang. Tila hindi sila makapaniwala sa eksenang kanilang nadatnan. Ano bang nangyayari rito? Tanong ng ama ni Mia at Marco, halatang naguguluhan. Inipon ko ang lahat ng lakas ng loob ko. Magpapakatotoo na kami. Ngunit bago pa man namin maipaliwanag ang lahat, biglang pumutok ang isang balita mula sa telebisyon sa loob ng coffee shop. Isang breaking news tungkol sa isang aksidente na kinasasangkutan ng isang sasakyan. Nakilala ko agad ang kotse. Ito ang sasakyan ni Mia. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Mia, paano nangyari ito? Dito ka lang, kasama namin. Ngunit ang mga susunod na salitang narinig ko mula sa balita ay nagbigay ng hindi maipaliwanag na kaba sa akin. Ang driver ng kotse ay kasalukuyang nasa ospital at kritikal ang kondisyon. Napalitan ng takot ang lahat ng emosyon. Sino ang nasa kotse ni Mia? At paano ito makakaapekto sa aming lahat? Patuloy kong nararamdaman ang bigat ng aming mga desisyon. Ngunit ngayon, may bago kaming dapat harapin. Isang bagay na magbabago sa takbo ng aming mga buhay. Sa pagkagising ko isang umaga, naramdaman ko ang bigat ng desisyon na kailangan kong gawin. Ang alingaw-ngaw ng aking konsensya ay tila isang palagiang tinig na bumubulong sa akin. Pinapaalalahanan akong oras na upang harapin ang katotohanan. Sa bawat paghinga, naramdaman ko ang kabigatan ng responsibilidad na dala ko. Ang responsibilidad hindi lamang kay Katrina, ang aking nobya, kundi pati na rin kay Marco,
ang kanyang kapatid na lalaki na matagal nang nasa puso at isip ko. Habang nakahiga sa kama, pinilit kong balikan ang mga alaala ng nakaraan. Mga alaala kung saan si Katrina ang tanging kasama ko sa mga plano at pangarap ko sa buhay. Ngunit sa bawat pagbulay-bulay, hindi ko maiwasang bumalik sa mga sandali kung saan si Marco ang kasama ko sa mga tawat ligaya. Ang mga simpleng pag-uusap namin ay nag-iwan ng marka sa puso ko at sa bawat pagkakataon na magkasama kami, mas lalo kong nadarama ang pag-ibig na hindi ko inaasahan. Nagdesisyon akong bumangon at harapin ang araw na ito. Kailangan ko nang gawin ang nararapat. Habang hinihintay ko si Marco sa isang kapehan na madalas naming puntahan, hindi ko maiwasang mag-alala sa magiging reaksyon niya sa aking mga sasabihin. Alam kong hindi magiging madali ito para sa kanya, ngunit kailangan kong ipaglaban ang nararamdaman ko. Ilang minuto pa lamang ang lumipas nang dumating si Marco. Nakangiti siya habang papalapit sa akin, ngunit ang kanyang mga mata ay tila puno ng katanungan. Naupo siya sa harap ko at naramdaman ko ang tensyon sa pagitan namin. Isang tensyon na puno ng hindi nasasambit na damdamin. Alvin, anong nangyari? Mukhang seryoso ka ngayon ah. Tanong ni Marco habang inaabot ang kanyang iniinom na kape. Marco, kailangan kong sabihin sa'yo ang isang bagay na matagal ko nang gustong ipaalam. Sagot ko habang pilit na inaayos ang aking sarili. Nakita ko ang bahagyang pagkabahala sa kanyang mukha. Ano yun? May problema ba? Tanong niya muli. Alam kong magiging mahirap ito para sa'yo at hindi ko alam kung paano mo ito tatanggapin. Panimula ko, bumuntong hininga bago ipagpatuloy. Pero hindi ko na kayang itago pa. Iniwan ko si Katrina. Nagulat siya sa aking sinabi. Hindi makapaniwala. Saglit siyang natigilan. Bakit? Tanong niya, halatang naguguluhan. Dahil sa nararamdaman ko para sa iyo? Diretsong sagot ko. Sabay tingin sa kanyang mga mata na puno ng pagtataka. Halos hindi makapagsalita si Marco. Kitang-kita ko ang iba't ibang emosyon na naglaro sa kanyang mukha. Pagkalito, pagkagulat, at sa huli, isang ngiti na tila nagbibigay ng pag-asa. Alvin, bulong niya, hindi pa rin makahanap ng tamang salita. Alam kong hindi ito madali para sa atin, lalo na at kapatid mo si Katrina. Pero hindi ko na kayang itago pa. Mahal kita, Marco. Pagpapatuloy ko, hindi alintana ang mga taong nasa paligid namin. Naramdaman ko ang kanyang kamay na dahan-dahang umabot sa akin. Ang init ng kanyang palad ay tila nagbigay sa akin ng kapanatagan. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko, Alvin, pero matagal ko na ring nararamdaman ito. Pagtatapat niya, habang unti-unting gumagaan ang kanyang mukha. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang pag-asa at kasiyahan. Ngunit alam kong hindi pa rito nagtatapos ang aming laban. Marami pa kaming kailangang harapin, lalo na kay Katrina at sa kanilang pamilya. Isa lang ang sigurado ako, Marco. Gusto kong makasama ka at handa akong ipaglaban ang nararamdaman ko. Ngunit bago pa man kami makapagpatuloy sa aming pag-uusap, bigla na lamang nagring ang telepono ko. Isang tawag mula kay Katrina at ang tinig sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala. Alvin, kailangan kitang makausap. May nangyari kay Marco. Sabi niya, halatang nag-aalala at humihikbi. Napatingin ako kay Marco na halatang hindi rin makapaniwala sa narinig. Nagtaka kami kapwa sa sinasabi ni Katrina na para bang may ibang Marco na tinutukoy siya. Marco, may kailangan tayo agad na alamin. Baka may ibang sinasabi si Katrina. Sabay kaming nagdesisyon na umalis upang malaman ang totoo sa likod ng misteryosong tawag. Habang papalapit kami sa bahay nila, hindi ko maiwasang mag-isip kung anong twist ang nag-aabang sa amin. Sa kabila ng lahat, hindi ko maiwasang mag-isip ng masama.
Pero may bahagi ng puso ko na nagsasabing ang mga bagay na ito ay bahagi lamang ng isang mas malaking plano, isang plano na hindi namin inaasahan. Ang araw na ito ay tila isang malalim na hininga bago ang isang unos. Narito ako sa harap ng salamin, sinusubukang ayusin ang aking sarili sa huling pagkakataon. Ang aking kasuotan ay hindi na bago sa akin. Isang simpleng barong na isinusuot ko sa mga espesyal na okasyon, ngunit pakiramdam ko ay ibang tao ang nakasuot nito ngayon. Alvin, sabi ko sa sarili ko, ito na iyon. Wala nang atrasan. Ang mga mata ko'y namumula, na tila ba hindi ko kayang pigilan ang mga emosyong nag-uumapaw sa aking dibdib. Tumango ako sa aking refleksyon, pilit na pinapakalma ang sarili. Nang bumaba ako sa sala, sinalubong ako ng mga ngiti ng pamilya ko. May isang bahagi ng puso ko na masaya dahil andito sila para sa akin, pero hindi ko pa rin maalis ang kaba at guilt na bumabalot sa akin. Mahal kita, anak, sambit ni Mama habang inaayos ang kwelyo ko. Nginitian ko siya kahit papaano'y nabawasan ang bigat ng aking damdamin. Pero hindi ko maiwasang mapatingin kay Marco na nakatayo sa isang sulok habang abala sa pag-ayos ng bulaklak sa mesa. Ang mga mata niya ay tila nagtatanong, ngunit may ngiti sa kanyang labi. Naaalala ko ang mga sandaling magkasama kami, mga lihim na halakhak sa likod ng mga pinto, mga lihim na paghawak sa mga kamay. Sa loob ng ilang linggo, siya ang naging kanlungan ko mula sa gulo ng aking isipan. Nang yayain ko siya makipagkita muli noong isang linggo, alam kong mali ito. Pero hindi ko rin napigilan ang sarili ko. Alvin, sigurado ka na ba? Tanong niya sa akin noon. Ang kanyang mga matay puno ng pag-aalala. Tumango ako. Kahit ang loob ko'y puno ng pag-alinlangan. Nagising ako mula sa aking pag-iisip nang marinig kong tinatawag na ako ni Papa. Anak, oras na. Handa ka na ba? Tumingin ako kay Marco at tumangko siya bilang suporta. Lumakad ako palapit sa pinto, ngunit bago ko pa man ito mabuksan, narinig kong tumunog ang cellphone ko. Isang hindi inaasahang mensahe mula kay Karen, ang dating nobya ko. Alvin, kailangan nating mag-usap. Alam kong may hindi ka sinasabi. Nakasaad sa mensahe. Nabasa na kaya niya ang lahat? O nararamdaman lang niya na may mali? Ang kaba sa dibdib ko'y lalong tumindi. Ngunit wala na akong oras mag-isip. Lumabas ako ng bahay at sinalubong ako ng malamig na hangin. Habang papunta sa simbahan, tila bumilis ang tibok ng puso ko. Ano bang ginagawa ko? Sa bawat hakbang ay tila ba lumalayo ako sa isang bahagi ng sarili ko. Nang makarating kami sa simbahan, nagpatuloy ang kasayahan ng mga tao. Ang mga kaibigan at pamilya namin ay abala sa kanya-kanyang usapan. Pero ako, pakiramdam ko, ay para akong ibang tao na nanonood lamang ng isang pelikula. Nang magsimula ang seremonya, hindi ko maiwasang mapako ang tingin ko kay Marco na nakaupo sa harap. Ang kanyang mga matay tila ba naglalaban ang lungkot at saya. Naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Paano ko nagawang saktan si Karen? Paano ko nagawang magtaksil? Sa kalagitnaan ng seremonya, bigla kong naramdaman ang pag-vibrate ng aking cellphone sa bulsa. Sa gulat ko, agad ko itong kinuha at binasa ang mensahe. Nandito ako sa simbahan. Kailangan nating mag-usap. Mensahe ni Karen. Nagulat ako. Alam niya ang lahat. Mabilis na tumayo ang mga balahibo sa aking katawan. At pakiramdam ko'y bumagal ang oras. Tumayo ako mula sa aking pwesto. At naglakad palabas ng simbahan, iniwan ang lahat sa likuran. Pagkalabas ko, nakita ko si Karen sa labas. Naglakad ako papunta sa kanya, at sa bawat hakbang ay nararamdaman ko ang bigat ng aking mga paa. Nang magkaharap kami, hindi ko na napigilan ang pag-agos ng aking luha. Alvin, sambit niya, puno ng sakit ang kanyang tinig.
Karen, patawarin mo ako. Tanging nasabi ko. Nagulat ako nang makita kong may mga luha rin sa kanyang mga mata. Alam kong may mali, pero hindi ko inakala na ito'y aabot sa ganito. Sagot niya. Napatigil ako. Ano ang ibig niyang sabihin? Bago ko pa siya matanong, lumapit si Marco mula sa likuran. Karen, hindi ko rin sinasadyang mangyari ito. Ang kanyang tinig ay puno ng pagsisisi. Napatingin ako kay Karen at nakita kong may bahid ng pag-unawa sa kanyang mga mata. Alvin, kausapin mo siya. Ayusin niyo ito, sabi niya, puno ng determinasyon. Nang maglakad siya palayo, iniwan niya akong mag-isa kasama si Marco. Ngayon, wala na kaming pagpipilian, kundi harapin ang katotohanan. Ngunit bago pa namin mapag-usapan ang lahat, biglang dumating si Papa, halatang nag-aalala. Anak, may emergency. Kailangan kang bumalik sa loob, sabi niya. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin sa loob ng simbahan. Ngunit alam kong may isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang bagay na magbabago sa lahat. Nakatitig ako sa salamin ng banyo, ang mga patak ng malamig na tubig ay dumadaloy mula sa aking noo pababa sa aking pisngi. Tila ba sinusubukang hugasan ang mga alalahanin at pagkalito na bumabalot sa akin. Ang kasal ay ilang linggo na lamang, ngunit heto ako, nakatayo sa harap ng salamin, nagtatanong kung paano ko ba nagawang maligaw sa sitwasyong ito. Simula nang makilala ko si Marco, naramdaman ko na ang kakaibang koneksyon sa pagitan naming dalawa. Sa simula, inisip ko na ito ay simpleng pagkakaibigan lamang na nabuo dahil sa pagiging malapit niya kay Angela, ang aking nobya. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, napagtanto kong may mas malalim pa akong nararamdaman para sa kanya. Isang bagay na hindi ko inaasahan at lalong hindi ko pinangarap. Lumabas ako ng banyo at tinungo ang balkonahe ng aming inuupahang apartment. Malamig ang simoy ng hangin, ngunit hindi nito kayang palamigin ang init na nararamdaman ko sa loob. Iniisip ko kung paano ko haharapin ang sitwasyong ito nang walang masasaktan, ngunit tila imposibleng walang masaktan sa ganitong klasing sitwasyon. Nagulat ako nang maramdaman kong may mga kamay na dumantay sa aking balikat. Si Marco. Nakatayo siya sa likuran ko. Nakatingin din sa malayo tulad ko. Ang kanyang presensya ay parehong nagpapagaan at nagpapabigat sa loob ko. Isang bahagi ng akin ang gustong ipagsigawan sa mundo, ang nararamdaman ko para sa kanya. Ngunit ang isang bahagi naman ay takot sa mga maaring mangyari. Alvin, bulong niya, ang kanyang boses ay parang musika sa aking pandinig. Alam kong mahirap ito para sa iyo. Para sa ating dalawa, sagot ko, hindi inaalis ang tingin sa kalangitan. Hindi ko alam kung paano ko ito haharapin. Ayokong masaktan si Angela. Mahal ko siya, pero... Pero may iba kang nararamdaman. Pagpapatuloy niya, tila ba binabasa ang laman ng aking isipan. Tumango ako, kahit na alam kong hindi niya ito makikita. Ikaw, bulong ko, halos hindi ko marinig ang sarili kong tinig. Ikaw ang dahilan kung bakit litong-lito ang puso ko ngayon. Naramdaman kong humigpit ang pagkakahawak niya sa aking balikat. Alvin, anuman ang desisyon mo, susuportahan kita. Pero sana, huwag mong ipilit ang sarili mo sa isang bagay na hindi ka na masaya. Napabuntong hininga ako at tumingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangunawa, habang ang akin ay puno ng pag-alinlangan. Paano ko nga ba haharapin si Angela? Paano ko sasabihin sa kanya na ang lalaking dapat ay magiging bayaw niya, na ang nagbigay ng bagong kahulugan sa salitang pag-ibig para sa akin? Marco, hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin sa kanya. Amin ko, hawak ang kanyang mga kamay na nakapatong sa aking balikat. Natatakot akong mawala siya sa buhay ko, pero natatakot din akong hindi kita makasama. Na, Alvin,
Hindi mo kailangang magmadali. Ang mahalaga, alamin mo muna kung ano ang talagang gusto mo. Huwag kang matakot sa mga maaaring mangyari. Minsan, kailangan nating masaktan para makahanap ng tunay na kaligayahan. Napatitig ako sa kanya, namamangha sa tapang at pagkakaintindi niya sa sitwasyon. Alam kong tama siya, ngunit ang katotohanan ito ay hindi kayang pawiin ng sakit na maaari kong idulot kay Angela. Salamat, bulong ko, sabay yakap sa kanya. Ang yakap na iyon ay puno ng pangako at pag-asa. Pangakong magkakaroon kami ng tamang panahon para sa isa't isa at pag-asang makakahanap kami ng kaligayahan sa kabila ng lahat ng ito. Ngunit sa gitna ng aming yakapan, biglang bumukas ang pinto ng apartment at bumungad si Angela. May hawak na isang maliit na kahon at may ngiti sa kanyang labi. Sorpresa! Sigaw niya, ngunit ang kanyang natangiti ay unti-unting naglaho. Nang makita niya kami ni Marco sa ganoong posisyon, natigilan ako at tila bumagal ang oras. Ang mga mata ni Angela ay puno ng pagtataka at sakit. Alam kong hindi ko na maibabalik ang mga sandaling iyon at ang katotohanan ay narito na sa kanyang harapan. Angela. Simula ko, ngunit hindi ko alam kung ano ang susunod na sasabihin. Nasa gitna ako ng pagsubok na mas mahirap kaysa sa inaasahan ko. At ang mga susunod na hakbang ay magtatakda ng direksyon ng aming mga buhay. Sa isang iglap, naglahong parang bula ang ilusyon ko ng kaligayahan. At sa harap ng lahat ng ito, naiwan akong nakatayo, naguguluhan at hindi alam kung paano magsisimula muli. Ngayon, kailangan kong harapin ang katotohanan. Ang katotohanang iniwan ko ang aking nobya para sa kapatid niyang lalaki. Ngunit paano ko itatama ang lahat ng ito? Sa kabila ng lahat ng ito, isang bagay ang malinaw. Wala nang atrasan pa. Nagsimula ang lahat sa isang hindi inaasahang hapunan sa bahay ng pamilya ni Trina, ang aking nobya. Hindi ko inakalang ang simpleng imbitasyon para sa isang salusalo ay magiging simula ng isang komplikadong kwento na magbabago sa aming mga buhay. Si Marco, ang nakababatang kapatid ni Trina, ay isang tao na hindi madaling pansinin. Siya'y may kakaibang presensya na hindi mo basta-basta maikakaila. Noong una kaming nagkita, tila may kung anong kuryente ang dumaloy sa pagitan namin. Ngunit, sa bawat tingin ko kay Marco, pilit kong sinasabi sa sarili kong ito'y walang kahulugan. Ako'y nakatakda ng ikasal sa kanyang ate. Habang papalapit ang araw ng kasal, mas lalong lumalalim ang aming koneksyon ni Marco. Minsan, naiisip kong ito'y isang anyo lamang ng kaba o nerbiyos dahil sa nalalapit kong pag-iisang dibdib. Ngunit, sa bawat pagkikita namin ni Marco, nagiging malinaw na hindi simpleng nerbiyos ang nararamdaman ko sa tuwing magkasama kami. Isang gabi, nagkaroon ng malaking pagtatalo sina Trina at Marco. Naging saksi ako sa kanilang bangayan na tila walang katapusan. Hindi ko na maalala ang detalye ng kanilang pinagtalunan, ngunit naging hudyat ito ng mas malalim pa nilang alitan. Hindi ko alam kung paano, ngunit natagpuan ko ang sarili kong kasama si Marco sa kanyang kwarto. Matapos ang mainit na diskusyon, pasensya ka na sa ate ko, ani Marco habang nakaupo sa gilid ng kanyang kama. Palaging ganyan ang ugali niya kapag hindi niya nakakamit ang gusto niya. Tumingin ako sa kanyang mga mata at nakita ko ang lungkot na hindi ko nakita noon. Walang problema, Marco. Naiintindihan ko. Pero ayos ka lang ba? Hindi siya sumagot agad. Tumingin siya sa akin na parang may gustong sabihin, ngunit nag-alinlangan. Alvin, may isang bagay akong matagal ko nang gustong aminin sa'yo. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Hindi ko alam kung ano ang aasahan. Ano yun? Tanong ko, pilit na pinapakalma ang sariling kaba. Simula nang makilala kita, hindi ko mapigilang hindi ka isipin.
Pag-amin niya. Alam kong mali dahil ikaw ang nobyo ng ate ko, pero hindi ko kayang itago ito. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Hindi ko inaasahan na kami nasa parehong sitwasyon. Marco, tanging nasabi ko. Alam kong mali ang nararamdaman ko para sa kanya, pero mas lalong mali ang lokohin ko pa ang sarili ko. Naging tahimik ang paligid, tila nag-iintay ng susunod na mangyayari. Minsan, may mga bagay na hindi mo kailangan ng salita para maintindihan. Sa mga sandaling iyon, alam kong pareho kami ng nararamdaman. Alvin, alam kong mali ito, pero hindi ko kayang pigilan ang sarili ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Dagdag niya, ramdam ang pag-alinlangan sa kanyang boses. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang kanyang pag-amin. Ang tanging alam ko lang ay ayoko siyang mawala sa buhay ko. Ngunit paano ko sasabihin sa kanya na ganoon din ang nararamdaman ko nang hindi siya nasasaktan? Bago pa ako makahanap ng tamang salita, isang malakas na pagkatok ang gumulat sa amin. Si Trina, galit na galit at halatang may narinig. Ano tong naririnig ko? Alvin, sabihin mo sa akin na mali ang hinala ko. Sigaw niya, puno ng pagtataksil sa kanyang boses. Hindi ko alam ang isasagot. Ang tanging nararamdaman ko ay ang bigat ng sitwasyon na tila lalong lumalala. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sitwasyong ito na hindi masasaktan ng mga taong mahalaga sa akin. Ngunit bago pa ako makapagsalita, biglang nagsalita si Marco. Ate, ako ang may kasalanan. Huwag mong sisihin si Alvin. Ako ang nagkamali. Pag-amin niya, puno ng tapang sa kanyang boses, kahit na nararamdaman ko ang takot sa likod nito. Napatingin ako kay Marco. Gulat sa kanyang pag-amin. Hindi ko alam kung paano ko siya ipagtatanggol, pero alam kong hindi ko siya pababayaan. Kailangan kong maging matatag para sa aming dalawa. Habang nangyayari ang tensyonadong eksena, may isang tanong ang biglang pumasok sa isipan ko. Kaya ko bang iwan si Trina para kay Marco? Sa likod ng lahat ng ito, may isang bagay ang naging malinaw. Hindi ko kayang itago ang tunay kong nararamdaman. Ngunit paano ko haharapin ang hinaharap kung ang mga desisyon ko ay maaring magwasak sa isang pamilya at sa mismong relasyon na meron kami ni Trina? Habang tinatanong ko ang sarili ko, isang bagay ang sigurado. Ang aming kwento ay hindi pa nagtatapos. Sa likod ng bawat takot at pagdadalawang isip, alam kong kailangan kong sundin ang tinitibok ng aking puso. Kahit ano paman ang kahinatnan nito, hindi ko akalain na darating ako sa puntong ito. Sa isang kisap mata, ang lahat ng pinaghirapan at pinagsamahan namin ni Claire ay tila nawala na parang bula. Sa kabila ng lahat ng ito, narito ako ngayon, nakatingin sa mga mata ni Marco, ang kapatid niyang lalaki, at nararamdaman ang isang damdaming hindi ko matutukoy kung ito ba'y kasalanan o pag-asa. Alvin, sigurado ka ba sa desisyon mo? Tanong ni Marco habang hawak ang aking kamay. Nasa rooftop kami ng gusali kung saan kami madalas magpunta ni Claire. Ironiya, hindi ba? Dito rin kami unang nagkakilala ni Marco nang minsang sumama siya sa amin para makapagpahinga mula sa kanyang trabaho. Tumingin ako sa malayo, sa mga ilaw ng lungsod na tila hindi natutulog. Hindi ko alam, Marco. Ang alam ko lang, hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. Sagot ko, hindi ko alam kung paano ko haharapin si Claire. Paano ko siya titingnan sa mata at sasabihing ang lahat ng mga plano namin ay wala na. Alvin, mahal kita. Bulong ni Marco. Parang tila wala kaming ibang tao sa paligid. Ang init ng kanyang kamay ay nagbigay sa akin ng kakarampot na kapanatagan. Matagal kong itinanggi sa sarili ko ang nararamdaman ko para sa kanya. Nagsimula ito sa maliliit na bagay, mga ngiti, tawanan, at mga lihim na pagkikita. Hanggang sa tuluyan
Nang lumalim ang aming samahan, hindi rin naging madali ito para kay Marco. Alam kong mahal na mahal niya ang kanyang kapatid at ayaw niyang masaktan ito. Ngunit paano nga ba namin maitatama ang isang pagkakamali kung ang nararamdaman namin ay tila tama? Alam kong hindi ito madali, Alvin, pero kailangan nating magpakatotoo. Hindi natin dapat ipagpatuloy ang buhay na puno ng kasinungalingan. Patuloy ni Marco. May luha sa kanyang mga mata at ako'y napaluha rin. Ito ang unang beses na may ibang taong naging malapit sa akin ng ganito. Pinagmasdan ko si Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at takot. Naisip ko, paano kaya kung ang sitwasyon ay iba? Paano kung hindi siya ang kapatid ng babaeng pakakasalan ko? Mas magiging madali kaya ang lahat? Marco, paano natin haharapin si Claire? Tanong ko sa kanya. Alam kong kailangan na naming sabihin ang totoo, pero paano? Sa anong paraan ko sasabihin sa babaeng akala ko'y magiging asawa ko na hindi ko na siya mahal? Na ang masakit pa nito, ang taong naging dahilan ng paglamig ng aming relasyon ay walang iba, kundi ang kanyang kapatid na lalaki. Hinawakan ni Marco ang aking mukha at pinunasan ang aking mga luha. Kailangan nating magpakatotoo, Alvin. Hindi na natin kayang itago pa ito. Mas lalo lang tayong masasaktan kung patuloy nating itatago ang lahat. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Totoo, kailangan naming magpakatotoo. Ngunit sa anong halaga? Paano namin haharapin ang galit at puot na tiyak na mararamdaman ni Claire at ng kanilang pamilya? Alvin, mahal kita at handa akong harapin ang lahat para sa atin, sabi ni Marco. Puno ng determinasyon ang kanyang boses. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Alam kong hindi ko ito kayang gawin ng mag-isa. Kailangan ko si Marco. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. Sige Marco, gagawin natin ito? Sasabihin natin kay Claire ang totoo. Sagot ko. Sa kabila ng takot at kaba, naroon ang pag-asa. Nasa wakas ay magiging malaya na kami. Sa mga tanikala ng mga kasinungalingan. Nagyakap kami ni Marco at sa yakap na iyon ay naramdaman ko ang init ng pagmamahal at suporta. Alam kong mahirap ang aming tatahakin, ngunit sa piling niya, tila ba kaya kong lampasan ang lahat. Habang pababa kami ng rooftop, bigla naming narinig ang isang pamilyar na boses. Alvin? Marco? Anong ginagawa niyo dito? Tanong ni Claire, halatang naguguluhan at kinukutuban. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at pangamba. At doon ko napagtanto na ang aming lihim ay hindi na mananatiling lihim. Magkaharap na kami ni Claire at alam kong ito na ang simula ng pagtatapos. O marahil, ang simula ng bagong kabanata ng aming mga buhay.